Defensor ang inaano, ang ginagawa niya na lang, 'no? Ang ginagawa ni Defensor, pinagtutuunan niya ng pansin yung ano niya, yung, kaso ng pamilya niya doon sa bahay Bembangan. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, oh eto tayo, dito tayo, kay, Congresswoman, 'no, Beatrix Luistro, mga bossing. Saan ba ito? Hi ni Attorney Season dahil kaninang umaga may lumabas na headlines about the pre-trial. Ang sabi ang headlines, kaninang umaga may lumabas na headlines about the pre-trial. Ang sabi ang headlines, Congressman Beatrix Luistro kinain ng buhay ni Attorney Season dahil ang hindi daw ready ang prosecution. Your reaction? Of course, we are ready. Manood na lang sila. Yung na yung mga DDS nga at yung kampo ni Sara Duterte ang hindi ready. 'Di ba? Ayan, kagaya ni June Marquez, oh. Paniwalang-paniwala na maibubuga yung kampo ng Vice Presidente. Ang puti kayo, wala nga kayong marinig na dahilan. Wala nga kayong marinig na depensa. Galing sa Vice Presidente. 16 na lawyer pa meron yan, ha? 'Di ba? Ilan? 16? Ilan? 16 na lawyer. At hindi basta-basta lawyer, yung mga lawyer ni Vice Presidente. Tapos sasabihin ninyo, yung kampo ng mga prosecution, kampo nila Beatrix Luistro ang kinain. Tapos sasabihin niyo sa akin, puro bayaran, paulit-ulit. Ang putik naman yan talagang buhay ito. Oh. Tingnan nga natin, ano ba yung talagang mismo nangyari dyan, mga kababayan. Ito. We will do our duty with resolve. Without May music, yari tayo dito. Hindi pangkaraniwan. Dali. Public service really May music, makakapya. my generation will get all Aray ko, bes. Palitan natin ito. Pumunta muna tayo doon kay, asan ba dito? Kay Patibaw. Ano ba yung kay Patibaw? Po ang buting Senador Robin Padilla para tingnan. Ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Siguro hindi pagkakaintindihan Na maaari, baka etong si Mike Defensor, pati usurpation o usurpation of authority, ikaso na din dito kay Ngotby. sa mga kasama po natin sa Senado. Uy, anong kasama natin sa Senado? Hindi ka senador! Biruin nyo. Naalala nyo po, yung Senate Blue Ribbon Committee nila, no, yung version nila, yun yata yung kauna-unahang pagkakataon na Senate Blue Ribbon Committee nasa labas ng Senado. Maituloy lang, maano lang, pero wala sino lang ang sumipot doon? Wala, sila lang ho. Kinabahan, natakot. 'Di ba? Oh, si Patibaw yan, pilagi kong pinapanood sa Facebook ho. Hindi ka kasama sa Senado! Maging kahapon, dumaan po ang buting Senador Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. Punyeta si Robin Senador yan! Ginawa mo namang pang-ocular inspection na lang. Ay, no. Hindi na ako mag-react ho, mga kababayan. Baka masaktan na yung mga DDS. Hindi ito opisyal na hearing ng Blue Ribbon Committee. Hindi yun ang opisyal na hearing na... Natural, ikaw ang nakaupo dyan. Ikaw ang nasa gitna. Ikaw ang chairman niyan. So malinaw ha, hindi yan official. Hindi official. Kaya ang tawag dyan ay Blue Ribbon Comedy. Ayusin po namin yan, Atty. Levy. Sa dating na panahon, maaaring hindi bukas, hindi sa isang taon, hindi natin alam. Di pa siguro Si Patibaw, ang lakas mga asar eh. bukas, di pa rin ngayon. Malay mo balang araw, darating din yon. Mga panyeta tong mga to. DDS, Yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chase Escudero, sir. Naririnig nyo yung mga sumisigaw doon sa likod? No? Wala pong iba kundi yung mga DDS na mga vloggers ho, mga kababayan. Sila lang ang audience.
Yung tipong makarinig ng konti na, napadala namin si Chis Escudero kahit wala, or napadala namin si Mike Defensor, o kung sino man yung banggitin nila, kahit na wala silang nakita, narinig, na patunay, o yung susuporta dito sa sinasabi ng 18 Mariteso, papaniwalaan agad nila eh. No? Ganyan po kauto-uto yung mga DDS at ganyan po sila madaling mauto, mga kababayan. O, di ba? Palaktakan. Hudas! Hudas! Yun na yun. Basta may nagsabi, yun na yun. Kaya nga ayaw ng media. Bawal magtanong. Bawal mag-further questions, Your Honor. Sabi ni Maxip, kulang 5 million ng mga basurero kung meron man na meron naman po talaga isinampang kaso sa kanila. Alam ko si Luis Tro nagsampa. Si Erwin Tulfo nagsampa. Oh. Sino pa? Si Adjong Alonto nagsampa din ho, mga kababayan. Ilang pang mga congressman nagsampa ng kaso laban sa kanila. So ngayon, no, ang posibleng mangyari ho dyan, mga kababayan, is yung 5 milyon kung meron man na ibinayad sa kanila o tatanggapin nila, kulang na kulang yun. Baka sabihin lang niya mga yan, sige, ito, 90 million na lang. Sige, 90 million na lang din ang hihingin kong danyos dito sa mga ito. Kaso ilan ho yan? 5, 6, 7, 8, 9, 10 na nagsampa. Di ubuso sa kanila. Ngayon, pag hindi sila nakapag-produce noong mga danyos na hinihingi sa kanila, malamang mabulok sa mga kulungan ho yung mga yan. Di ba? Malamang mabulok ho yan sa kulungan yung mga yan. Tingin ko naman, yang sila defensor, kung sino man ang mga nasa likod niyan, iiwan din ho sila eh. Pagka yung nagkahingian na ng danyos, pagkaipit na yung mga yan, wala na, papabayaan na ho yan. Maririnig na lang natin sa mga susunod na mga balita, maybe in 2 years or 3 years. Iniwan po kami nun, hindi naman kami ganun. Pinangakuhan kami, yung tipong ganun lang. Ngayon, pag nabulok ko sa kulungan, ano mangyayari? Siyempre, sira ang pamilya. Sa una, dadalaw-dalawin sila nung kanilang ESMI. Pag nagkataon, pagka dinalaw-dalaw, 1 buwan, 2 buwan, nakakapagtyaga, pero sa mga susunod, nakita si kumpare doon sa sa lugar nila. Siyempre ho, tao lang din yung mga yan. Di ba? Sir Archie Beroya, tao lang din yung mga yan. Naghahanap din ho yung mga yan, mga bossing. Di ba? Naghahanap din ng, alam nyo na yun. Ang ending, ayun. Hindi na sila dinalaw ng kanilang ESMI. Mga boss chief, sir, hanggang dito na lang muna ako. No? Medyo humahabol lang tayo doon sa mga topic, sa politika po, mga kababayan. Pero mamayang gabi, naka-live tayo para doon sa iba nating mga topic, mga boss chief, sir. Muli, ako'y magpapaalam muna. Maraming salamat and God bless sa ating lahat.